may lumabas na nakakagulat na balita mula sa Iran. Mukhang babalik ang negotiations, pero habang nangyayari iyon, unti-unti ring pinapalitan ang mga taong involved dito. Kasabay nito, lalong lumalakas ang impluwensya ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa loob ng sistema. At habang nagkakagulo sa loob, sa labas naman tuloy-tuloy ang pagtaas ng military pressure ng United States sa Middle East. Kinumpirma ng United States Central Command na dumating na ang ikatlong aircraft carrier sa rehiyon. Ibig sabihin, sabay na ngayon ang internal crisis at external pressure. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Balikan natin ang nangyari nitong mga nakaraang araw. May mga ulat noon na ilang key figures sa Iran nang inilagay sa house arrest. Kabilang dito sina Masoud Pezeshkian, ang foreign minister na si Abbas Araghchi, at ang speaker ng parliament na si Muhammad Bagher Ghalibaf na siya ring namumuno sa negotiation team. Ngayon may bagong development. Lumilitaw na ang lead negotiator ay pinilit bumaba sa kanyang role sa negotiation team. Mahalagang linawin, hindi siya tinanggal bilang speaker ng parliament. Nasa posisyon pa rin siya roon. Pero sa negotiation side, tinanggal siya sa leadership. At hindi lang iyon simpleng role. Sa loob ng Iran, isa rin siyang pangunahing figure ng isang faction. At dahil doon, siya ang direktang nakikipag-usap sa JD Vance sa mga nakaraang usapan. Pero ngayon wala na siya sa posisyong iyon. At dito nagsisimula ang mga tanong. Bakit siya tinanggal? Isa sa mga lumalabas na dahilan, sinubukan daw niyang isama ang nuclear issue sa usapan sa Washington habang nasa Pakistan siya mga 2 weeks ago. At hindi ito nagustuhan ng IRGC. Ayon sa mga ulat, nagalit ang mga commander. At doon nagsimula ang pressure para alisin siya sa negotiation role. Ngayon may mga usap-usapan kung sino ang papalit. At isang pangalan ng lumilitaw, si Saeed Jalili. Kung pamilyar ang pangalan na ito, siya rin ang isa sa mga matitinding kritiko ng negotiation team noon. At isa rin siya sa mga prominenteng hardline figures sa loob ng Iran. Sa madaling salita, habang sinasabing bumabalik ang negotiations, mukhang mas lumalakas naman ang kontrol ng mga hardliner. At kung magpapatuloy ito, hindi lang simpleng pagbabago ng tao ang nangyayari, kundi posibleng pagbabago ng direksyon ng buong negotiation. Nagsimula ang lahat matapos magsalita ang foreign minister ng Iran, si Abbas Araghchi. Ayon sa kanya, bukas na raw ang Strait of Hormuz para sa mga barko. Pero halos agad-agad kinontra ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Direkta nilang sinabi, hindi ang foreign ministry ang may kontrol sa strait, sila. At ayon sa IRGC, hindi bukas ang Hormuz. Dito pa lang, kitang-kita na ang banggaan sa loob mismo ng gobyerno. Magkaiba ang sinasabi ng dalawang bahagi ng iisang estado. At habang nangyayari ito, may isa pang pangalan ang lumutang, si Saeed Larijani. Kampi siya sa linya ng IRGC. At mas lalong pinainit ang sitwasyon nang magsalita siya sa publiko. Ayon sa kanya, kung talagang sinusuportahan ng Supreme Leader ang negotiators, dapat lumabas ito at magsalita ng malinaw. Kung hindi, ang IRGC na raw ang bahalang umaksyon laban sa kanila. Tinawag pa niyang coup plotters ang mga negotiators. Isipin mo, mga opisyal ng gobyerno, tinatawag na kalaban ng sariling sistema sa harap ng publiko. Oo, binura rin agad ang post na yun. Siguro wala pang 1 oras matapos i-upload. Pero kahit nawala ang post, hindi nawala ang epekto. Lalo lang nitong pinainit ang sitwasyon sa loob ng Iran. May mga supporter ng rehimen na lumabas sa kalsada laban sa negotiations. At doon na rin nagsimulang lumabas ang balita tungkol sa house arrest ng ilang negotiators. Ngayon mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil ang taong tutol sa negotiations mula pa sa simula, siya pa ngayon ang posibleng maging bahagi ng negotiation team. At posibleng siya pa ang mamuno dito. Kung mangyari iyon, malaking tanong kung may direksyon pa ba ang usapan. Pero kahit ganito kagulo, may maliit na senyales na gumagalaw pa rin ang proseso. May mga ulat na unti-unting bumabalik ang negotiations. Pagkatapos ng 2 days na tila walang malinaw na kontrol kung sino ang namumuno sa bansa, may mga tao na raw na bumiyahe papuntang Pakistan. At malamang doon pag-uusapan ng susunod na hakbang. Pero bago pa man umusad ang lahat, may isa pang malaking tanong na hindi pa rin nasasagot. Nasaan ang Supreme Leader? Simula nang magsimula ang conflict, hindi pa siya nakikita o naririnig. May mga haka-haka na nasugatan siya noong unang strike. Yung strike na ikinamatay ng kanyang ama na si Ali Khamenei. Ang alam lang ng publiko, buhay siya. At napili siyang maging bagong Supreme Leader ng mga taong nasa kapangyarihan. Pero hanggang ngayon,
walang nakakaalam kung nasaan siya. At kung siya pa ba talaga ang may kontrol. Ayon sa isang bagong ulat ng The New York Times, mas malala pala ang kalagayan ng Supreme Leader kaysa sa unang lumabas na impormasyon. Si Mojtaba Khamenei ay may matinding injury sa kanyang binti at sa loob lang ng last 2 months, 3 beses na itong inoperahan. Pero kahit na dumaan sa sunod-sunod na operasyon, malaki pa rin ang posibilidad na kailangan niyang gumamit ng prosthetic. May kakaibang paralel dito sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama na si Ali Khamenei ay nawalan din ng isang bahagi ng katawan matapos masabugan noong siya ay presidente pa lamang. Kalaunan gumamit siya ng prosthetic arm at ngayon mukhang haharap din ng anak sa kaparehong sitwasyon. Pero sa kanyang binti naman, hindi lang doon nagtatapos ang ulat. Ayon pa sa report, maluha rin ang pagkasunog sa kanyang muka at labi. At dahil dito, posibleng magkaroon siya ng permanenteng problema sa pagsasalita. Malaki ang tsansa na kailangan pa niya ng plastic surgery bago siya muling humarap sa publiko. At dito lalong nagiging sensitibo ang sitwasyon dahil sa ngayon halos sarado ang access sa kanya. Iilang tao lang ang pinapayagang makalapit, kabilang ang kanyang medical team at ang pinakamalapit niyang inner circle. May malinaw na dahilan kung bakit. Ayaw ng Iran na malaman ng iba kung saan siya ginagamot, lalo na ng Israel na posibleng maghanap ng paraan para targetin ang kanyang lokasyon. Ayon pa sa ulat, kasama mismo sa medical team ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian na isang trained surgeon kasama ang health minister ng bansa. Ibig sabihin, ang pinakamataas na leader ng gobyerno ay direktang involved sa kanyang kalagayan. Pero bukod sa medical team, may isa pang grupo na may access sa kanya, ang kanyang inner circle. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon dahil kabilang dito ang ilang senior commanders ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Sila ang nagbibigay ng payo sa kanya araw-araw at kung sino ang may access, sila rin ang may impluwensya sa mga susunod na desisyon. Samantala, ang ibang opisyal na gustong makipag-ugnayan sa kanya, halos wala ng paraan. Hindi sila basta makapag-text, hindi rin basta makapag-email dahil may takot na matrace ang anumang electronic communication. Sa madaling salita, ang pinuno ng bansa ay halos isolated. Limitado ang access at ang mga taong nakapaligid sa kanya, sila na ngayon ang may pinakamalaking impluwensya sa direksyon ng Iran. Dahil sa sobrang higpit ng seguridad, kung may gustong magtanong, magbigay ng update o humingi ng desisyon, hindi ito ginagawa sa text o email. Kailangan sulat kamay. Ibibigay ang note sa courier at dadalhin ito gamit ang motor papunta sa Mojtaba Khamenei. Pagkatapos, babalik ang courier, dala ang sagot na sulat kamay din. Sa madaling salita, parang bumalik sa old school system ang Iran. Halos parang nasa 1800s ang style ng communication. Pero ayon sa report, kahit ganito ang setup, malinaw pa rin ang pag-iisip ng Supreme Leader. Kaya pa rin niyang gumawa ng desisyon, hindi man siya makagalaw ng maayos physically, mentally, kaya pa rin niyang pamunuan ng bansa. Pero may isang mahalagang detalye, hindi siya nagdedesisyon mag-isa. Dito pumapasok ang kanyang inner circle para itong board of directors. Siya ang parang chairman at ang mga nasa paligid niya ang nagbibigay ng payo at boto. Sa bawat major decision, parang may voting system. Kapag nagkaisa sila, dun lang lumalabas ang final na desisyon. Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang nagkokontrol, kundi isang maliit na grupo na may access sa kanya. At malaki ang impluwensya ng grupong ito sa direksyon ng bansa. Kaya kung ngayon ay may balita na muling nagbubukas ang negotiations, posibleng may approval ito mula sa Supreme Leader pero may kasamang limitasyon. May mga red lines na hindi pwedeng lampasan. Halimbawa, posibleng bawal pag-usapan ng Strait of Hormuz o bawal magbigay ng konsesyon tungkol sa uranium. Hindi pa malinaw ang eksaktong detalye pero habang umuusad ang negotiations, unti-unti itong lalabas. At malamang ang mga limitasyong yon ay direktang galing sa Supreme Leader mismo. Ngayon sa latest updates, mukhang gumagalaw na ulit ang diplomacy. Si Abbas Araghchi ay papunta sa Islamabad habang nire-record ito. May dala siyang maliit na delegasyon. Ayon sa sources mula sa Pakistan at Iran, inaasahan na magkakaroon ng second round ng talks sa pagitan ng United States at Iran. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan eksaktong mangyayari ang susunod na pag-uusap. Ibig sabihin, yung biyahe ngayon ng Foreign Minister ng Iran, hindi ito para makipag-meeting agad sa United States. Mas focused ito sa pakikipag-usap sa ibang bansa muna, kasama ang Pakistan at iba pang key players. At base mismo sa sinabi ni Abbas Araghchi, hindi lang isang lugar ang pupuntahan niya. Ito ay isang sunod-sunod na biyahe, papuntang Islamabad, Muscat at Moscow.
Ngayon interesting to kasi bawat destinasyon may sariling dahilan kung bakit mahalaga. Simulan natin sa Muscat, ang Oman ng dating mediator bago pa sumiklab ang conflict. Pero sa buong panahon na yon medyo nakikita silang mas malapit sa Iran. At dahil doon hindi na sila ginamit ulit ng US bilang mediator. Posibleng isa rin sila sa mga dahilan kung bakit nag-collapse ang previous negotiations. Kaya nakakagulat din na babalikan ulit sila ngayon. Sunod, Pakistan. Ito ang pinaka-clear. Sila ngayon ang pangunahing mediator sa ongoing talks. Kaya natural lang na doon muna pumunta si Araghchi para ayusin ang next steps. Pero ang pinaka-interesting, Russia. Ang Russia ay matagal ng kaalyado ng Iran. At kung babalikan natin ang Joint Comprehensive Plan of Action noong 2015, may nangyaring mahalagang setup. Noon ang ilan sa enriched uranium ng Iran inilipat sa Russia bilang bahagi ng kasunduan. Ibig sabihin sanay na ang Russia sa ganitong role. Kaya kung may panibagong nuclear deal na pinag-uusapan ngayon, makes sense na makipag-coordinate ulit ang Iran sa kanila. Pwedeng pinag-uusapan doon ang logistics. Ano ang gagawin sa uranium kung sakaling may deal? Pwedeng din naman ibang bagay. Halimbawa, anong klaseng suporta ang maibibigay ng Russia kung mag-collapse ulit ang ceasefire? O kaya naman, kung may long-term peace deal, handa ba ang Russia na magbigay ng garantiya o backup support? Sa public statements, sinasabi ni Araghchi na regional matters lang ang agenda. Pero malinaw naman, mas malalim pa ang pinag-uusapan dito. Hindi man direktang kasama ang US sa trip na ito, ang bawat meeting sa Pakistan, Oman at Russia ay paghahanda sa mas malaking usapan na paparating. Dahil kung iisipin mo ngayon, balikan natin yung huling destinasyon, ang Oman. Medyo kakaiba talaga ito. Oo, naging mediator sila bago pa magsimula ang giyera. Pero ngayon mukhang malabo na payagan ulit sila ng United States na gumanap sa parehong role. Bakit? Dahil sa mga naging pahayag nila nitong mga nakaraan. Simula nang magsimula ang conflict, halata na mas pabor sila sa Iran. At may mga pagkakataon pa na mali o questionable ang mga lumabas na impormasyon mula sa kanila. Kaya nawalan ng tiwala ang US sa Oman bilang mediator. Pero kahit ganun, may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang Oman sa usapan. Hindi lang ito tungkol sa diplomacy, kundi sa geography. Ang Oman ay direktang katabi ng Strait of Hormuz. Sa isang side Iran, sa kabila Oman. Ibig sabihin kung may gustong kontrolin ang strait, hindi pwedeng isang bansa lang ang magdesisyon. At dito pumapasok ang posibleng strategy ng Iran. Matagal na nilang sinasabi na gusto nila ng shared control sa Hormuz, kasama ang Oman. Hindi ito simple. At hindi rin realistic na papayagan ng international community na ibigay sa Iran ang buong kontrol ng strait. Pero ang mas mukhang target nila, negotiation leverage. Parang ganito ang posibleng approach. Handa kaming umatras sa claim namin sa Hormuz. Pero kapalit nito, may kailangan kaming makuha. Pwedeng economic relief, pwedeng sanctions lift, o kaya ibang strategic concession. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa pag-uusap. Ito ay paraan ng pagpoposisyon. Bawat biyahe, bawat meeting, bahagi ng mas malaking laro kung saan sinusubukan ng Iran na makakuha ng pinakamagandang deal bago pa tuluyang magdesisyon kung lalaban o makikipagkasundo. Posibleng gusto ng Iran ng mas malaking kapalit, mas maluwag na sanctions o kaya mas malaking pondo para ma-rebuild ang bansa pagkatapos ng gulo. Hindi pa malinaw ang eksaktong hinihingi, pero malinaw ang direksyon. Pinapalakas nila ang posisyon nila bago pumasok sa mas seryosong usapan. Kaya itong biyahe ni Abbas Araghchi sa tatlong bansa, hindi lang simpleng pagbisita. Strategy ito. Habang nire-record ito, nasa eroplano pa siya, papunta sa Pakistan. Pero habang nangyayari yan, may bagong development na lumabas. Ayon sa ulat ng Axios, dalawang US officials, sina Steve Witkoff at Jared Kushner, inaasahang pupunta rin sa Pakistan sa mga susunod na araw. Ngayon kung iisipin mo, hindi ito instant meeting. Kahit umalis sila agad, aabutin pa rin ng humigit kumulang 16 hours ang biyahe. Kaya malabo na magkasabay sila ni Araghchi doon. Mas posible na mabilis lang ang stay ng Iranian Foreign Minister, ilang oras na meeting, tapos tuloy agad sa susunod na bansa. Pero kahit hindi sila magkita agad, may ibig sabihin pa rin ito. Ipinapakita nito na parehong side. Ang Iran at ang United States ay naghahanda na para sa susunod na round ng negotiations. Posibleng may dalang mensahe si Araghchi kung kailan at paano ito gagawin. At kahit hindi pa malinaw ang detalye, isang bagay ang malinaw. Unti-unti, gumagalaw ulit ang diplomacy. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang mas malaking development sa likod.
Sa puntong ito, mas nagiging malinaw kung gaano kadelikado ang balanse ng sitwasyon. Hindi lang ito simpleng usapan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay isang komplikadong sistema kung saan bawat galaw ay may kaakibat na reaksyon. Sa isang side may diplomacy, mga usapan, mga kondisyon at mga kompromiso na sinusubukang buuin. Sa kabilang side may pressure, mga galaw na hindi direktang umaatake, pero unti-unting nagpapabigat sa kalaban. At ang dalawang ito ay hindi hiwalay. Magkasabay silang gumagalaw. Habang may mga diplomat na nag-uusap sa likod ng saradong pinto, may mga desisyong ginagawa sa field na may direktang epekto sa magiging takbo ng usapan. Ibig sabihin, ang bawat aksyon sa ground ay maaring magpabago ng tono ng negotiation. At ang bawat galaw sa negotiation table ay maaring mag-trigger ng panibagong aksyon sa field. Parang dalawang linya na sabay tumatakbo. At kahit hindi sila direktang nagtatagpo, malaki ang epekto nila sa isa't isa. At dito nagiging kritikal ang timing. Dahil sa ganitong sitwasyon, hindi lang mahalaga kung ano ang desisyon, kundi kung kailan ito ginagawa. Ang isang hakbang na tama sa maling oras ay pwedeng magdulot ng mas malaking problema. At ang isang desisyon na naantala ay pwedeng mawalan ng epekto. Kaya para sa mga leader, hindi sapat na may plano. Kailangan din nilang basahin ang sitwasyon. Kung kailan dapat umatras at kung kailan dapat magpakita ng lakas. At habang tumatagal ang ganitong setup, mas nagiging mahirap ang bawat susunod na hakbang. Dahil habang lumalalim ang tensyon, mas lumiliit ang margin ng error. Isang maling interpretasyon, isang maling galaw, isang aksyon na hindi napaghandaan, pwedeng magdulot ng chain reaction na mahirap ng pigilan. At sa ganitong level ng conflict, ang mga ganitong chain reaction ay hindi lang nananatili sa pagitan ng dalawang bansa. Mabilis itong kumakalat, pwedeng maapektuhan ang mga kaalyado, pwedeng madamay ang mga bansang hindi direktang kasali, at pwedeng lumawak ang sitwasyon ng lampas sa orihinal na intensyon. Kaya habang may mga balitang nagsasabing bumabalik ang negotiations, hindi ibig sabihin nito na bumababa ang tensyon. Sa maraming pagkakataon, pareho silang tumataas, ang pag-uusap at ang pressure. At dito nagiging mas malinaw ang isang bagay, na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng giyera o kapayapaan. Ito ay isang proseso kung saan parehong opsyon ay sabay na pinaghahandaan. At habang mas tumatagal ang ganitong sitwasyon, may isa pang layer na unti-unting lumilitaw. Ang epekto nito sa mismong timing ng mga desisyon. Dahil sa ganitong level ng tensyon, hindi lang ano ang desisyon ang mahalaga, kundi kailan ito gagawin. May mga pagkakataon na ang isang hakbang ay tama, pero dahil sa maling timing, nagiging sanhi ito ng mas malaking problema. At may mga desisyon naman na maaaring mukhang delikado, pero kapag ginawa sa tamang oras, nagiging susi para maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Kaya habang nagaganap ang negotiations, hindi lang nila iniisip kung ano ang pag-uusapan, kundi kung kailan ito ilalabas at kung kailan ito ipapakita sa publiko. Dahil sa ganitong setup, ang bawat galaw ay may kasamang kalkulasyon. Hindi lang ito basta reaksyon, kundi planadong hakbang na sinusubukang kontrolin ang magiging epekto nito sa susunod na mangyayari. At habang mas nagiging komplikado ang sitwasyon, mas nagiging limitado ang mga pagpipilian. Dahil sa bawat lumilipas na oras, may mga opsyon na unti-unting nawawala. At ang natitira ay mas mahirap, mas risky at mas mabigat sa posibleng epekto. Kaya sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa kung paano matatapos ang sitwasyon, kundi kung paano ito maiiwasang lumala. At sa ganitong sitwasyon, kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa direksyon ay pwedeng magdulot ng epekto na mas malaki kaysa sa inaasahan. Kinumpirma ng United States Central Command na dumating na ang ikatlong aircraft carrier sa Middle East. At hindi ito basta-basta. Sa unang pagkakataon mula pa noong Iraq War, 3 aircraft carriers ang sabay-sabay na nakadeploy sa rehiyon. Kabilang dito ang USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford at USS George H.W. Bush. Pinagsama-sama, may dala itong mahigit 200 aircraft at higit 15,000 na sailors at marines. Kung titignan sa mapa, isa ang nasa Red Sea, isa malapit sa Arabian Sea, kung saan ginagawa ang blockade, at isa pa ang papalapit pa lang sa parehong area. Ibig sabihin, habang nag-uusap ang mga diplomat, mas lalong lumalakas ang military presence at hindi ito simpleng pressure lang. Ito ay buong pagpoposisyon. Sa katunayan, ayon kay Dan Kane, may 34 ships na ang umatras matapos harangin ng US blockade. Simple lang ang dahilan. Ayaw nilang sumugal. At dito mo makikita ang dalawang magkasabay na nangyayari. Sa isang banda, negotiation. Sa kabila, pagpapakita ng lakas. At habang tumatagal, parehong tumitindi ang dalawang iyon.
narito pa ang mas malinaw na larawan ng nangyayari. Patuloy na ipinapatupad ng United States Central Command ang isang mahigpit na blockade at hindi ito selective. Kahit anong barko, kahit anong bansa pa ang bandila nito, basta papunta o galing sa Iran, sakop ito ng blockade. Binabantayan nila ang lahat ng galaw ng mga barko, yung papasok at kahit yung palabas na nakalayo na noong nagsimula ang blockade. At kapag kinakailangan, handa silang harangin ito. Sa pinakahuling update, may 34 na barko ang humarap sa blockade at piniling umatras. Pero may isang barko na hindi sumunod, ang motor vessel na Tuska. At ngayon nasa kontrol na ito ng US. Ibig sabihin malinaw ang mensahe. Hindi ito warning lang. Totoong ipinapatupad ang blockade. Ngayon ito ang mas mabigat na epekto nito sa Iran. Unti-unti nang napupuno ang kanilang oil storage. Hindi nila mailabas ang langis. Pero ayaw din nilang ihinto ang production. Kaya ang nangyayari, naiipon lang ng naiipon ng supply. At dahil limitado ang storage capacity nila, mabilis itong mapupuno. Para madelay ang problemang ito, may ginawa silang kakaibang hakbang. Binubuhay nila ulit ang mga lumang oil tankers, yung mga matagal nang hindi ginagamit, pero hindi para mag-export, kundi para gawing floating storage. Parang mga lumulutang na tangke ng langis. Lalagyan nila ito ng oil at iiwan lang sa port o sa Persian Gulf para lang may mapaglagyan ng sobrang supply. Pero pansamantala lang ito. Dahil ang tunay na problema, ayaw nilang isara ang oil wells. At may dahilan kung bakit. Kapag isinara ang oil field, hindi ito simpleng switch lang na pwede mong i-on ulit anytime. Sa maraming kaso, kapag matagal itong naka-shutdown, kailangan ng bilyong dolyar para maibalik sa dating operasyon. At kahit gumana ulit, karaniwan nababawasan ang output. Minsan nawawala ang mga 5 to 10% ng capacity. Permanenteng pagkawala iyon. Kaya para sa Iran, hindi opsyon ang basta ihinto ang production. Mas gugustuhin nilang maghanap ng kasunduan bago pa tuluyang mapuno ang storage nila. Dahil kapag nangyari iyon, mapipilitan silang gawin ang ayaw nilang gawin. At doon lalong lalaki ang problema nila, hindi lang ngayon, kundi pati sa long term. May isa pang dahilan kung bakit napakasakit ng blockade na ito para sa Iran at direktang konektado ito sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang buong operasyon ng IRGC umaasa sa kita mula sa langis. Dito kinukuha ang pondo para bayaran ang mga sundalo, mga naka-duty sa checkpoints at pati na rin ang mga local militia na ginagamit nila para kontrolin ang mga lugar. Ibig sabihin, kapag tumigil ang daloy ng pera mula sa oil, hindi lang ekonomiya ang maaapektuhan. Pati loyalty ng mga tao sa loob ng sistema, unti-unting mabibitak at yun ang pinakadelikado para sa gobyerno. Lalo na kung babalikan ang nangyari noong January kung saan may mga protesta na naglabasan. Kaya hindi pwedeng humina ang kontrol nila ngayon. At dito pumapasok ang isa pang mas mabigat na development. Sa loob ng Iran, tuloy-tuloy pa rin ang executions. Ngayong linggo lang, isang 24-year-old na estudyante ang pinatay. Isa siya sa mga lumahok sa protest noong January. Ayon sa gobyerno, sinunog daw niya ang isang building pero itinanggi niya ito. At mas mabigat, hindi siya nabigyan ng maayos at patas na paglilitis. Mabilis siyang hinatulan at agad na pinatay. Hindi lang siya ang kaso, may isa pang binitay, isang dating empleyado ng Atomic Energy Organization of Iran. Ayon sa mga autoridad, isa raw siyang espiya ng Israel. Pero tulad ng naunang kaso, itinanggi rin niya ang paratang. At muli, walang malinaw na patas na trial. Mabilis ang proseso, mabilis ang hatol, mabilis ang execution. Sa madaling salita, pinapabilis ng sistema ang pagpapatupad ng parusa kahit hindi pa kumpleto ang ebidensya. Dahil ang mga desisyong ginawa noon ng mga namumuno hanggang ngayon may epekto pa rin sa kung paano gumagalaw ang Iran bilang isang bansa.